ang nagbabalik na diwa ng daan ng Sutla, ang dakilang hamon sa digital na kalayaan ng Kazakhstan, nayanig ang buong mundo sa biglaang utos ni Pangulong Kasim-Jomart Tokayev ng Kazakhstan. Agad na buwagin ang infrastruktura ng China na nagkakahalaga ng mahigit 3.5 trilyong piso simula mismo 3 ng madaling araw. Nagpapatuloy ang pagtanggal sa Chinese data center. Isang matinding desisyon ang ginawa, 48 oras lamang matapos ang isang lihim na pagbisita sa Pilipinas. Ano ang nasaksihan ng delegasyon ng Kazakhstan sa Pilipinas? Ang kakayahan sa teknolohiya ng Pilipinas ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Ang mas nakakagulat pa ay ang alok ng Pilipinas, gagawin namin ito ng libre. Ngunit nang marinig ang kalakip na kondisyon, ang buong conference room ay napuno ng katahimikan. Pagkatapos ng 72 oras, ang Russia, Japan at maging ang Estados Unidos ay nagtipon sa Kazakhstan. Ano ba talaga ang nangyari? Ang kuwento ay magsisimula ngayon. Ako si Aida Nazarbayev, Deputy Minister ng Economic Development ng Kazakhstan. Nangyari ang insidente noong umaga ng Disyembre 16, 2024, ang araw ng kalayaan ng aming bansa. Ito ang pinaka-nakakagimbal na pangyayari sa buong buhay ko. Alas 6 ng umaga, ginising ako ng isang kagyat na tawag. Mahal na Deputy Minister, may malaking problema po. Ang buong sistema ng bansa ay paralyzed na. Si Dilara Abilova, ang nangungunang IT expert ng aming ministry, ang tumawag. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Ano ang sinasabi mo? Magpaliwanag ka ng malinaw. Ang mga bangko, ospital, trapiko lahat ng digital na sistema ay tumigil sa paggana mula Astana hanggang Almaty. Ang buong bansa ay nalumpo. Agad akong bumangon. Imposible ito. Ang integrated digital system na binuo ng China para sa amin ay sinasabing world class. Pagkalipas ng 30 minuto, nasa Emergency Response Command Center na ako. Ang sitwasyon ay mas malala pa sa aking inakala. Ang mga pasyenteng inooperahan ay nasa panganib. Ang paliparan ay paralyzed, ang mga eroplano ay hindi makalapag, ang sistema ng bangko ay tumigil, at ang mga tao ay hindi makapag-withdraw ng cash. Tuloy-tuloy ang mga ulat. Agad akong tumawag sa technical support team ng China kay Team Leader Li Wei. Ano ba talaga ang nangyari? Lumitaw si Li Wei sa video call screen na may kakaibang kalmado. Oh, Deputy Minister Aida? Mukhang may technical glitch. Huwag kang mag-alala. Maayos namin ito sa loob ng 24 oras. 24 oras? Ang aking bansa ay lumpo at ganoon katagal ang kailangan mo? Nagkibit-balikat si Li Wei. Ang sistema ay napakakomplikado. Ngunit, Deputy Minister, sa pagkakataong ito, mayroon akong magandang alok. Alok? Oo. Kung pipirmahan mo ang Digital Silk Road Research Cooperation Agreement, sisiguraduhin namin na ang mga ganitong bagay ay hindi na mangyayari muli. Hindi ako makapaniwala. Pinag-uusapan mo ang kasunduan sa ganitong sitwasyon? Hindi ito ang oras para diyan? Ibalik mo agad ang sistema? Deputy Minister, mag-isip kang mabuti. Alam mo kung gaano kalaki ang ipinuhunan namin sa Kazakhstan sa loob ng 5 taon, hindi ba? Mahigit 200 bilyong yuan, katumbas ng higit sa 1.5 trilyong piso. Lahat iyon ay non-refundable aid. Lumamig ang boses ni Li Wei. Hindi ba ito ang oras para gumanti ang Kazakhstan? Nag-alab ang galit sa akin. So, sinadya ninyong pabagsakin ang sistema. Hindi. Deputy Minister, huwag kang magkamali. Ginagamit lang namin ang pagkakataong ito para patibayin pa ang ating relasyon. Kung pipirmahan ang kasunduan, agad namin itong ibabalik. Matapos patayin ang tawag, tinawag ko si Dilara. Maaari mo bang malaman ang dahilan ng pagbagsak ng sistema? Ina-analyze ko na po. Pero Deputy Minister, may kakaibang punto. Ano iyon? Lahat ng sistema ay tumigil sa parehong oras. Hindi ito simpleng glitch lamang, ito ay pinigilan. Itinuro niya ang screen. Isang kill switch. Nagtanim ang mga sino ng remote disconnection device sa ating sistema. Laking gulat ko. Sabi nila non-refundable aid. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang plano upang gawin tayong bihag. Sa sandaling iyon, pumasok si Muras Suleymanov, Director ng Infrastructure Department.
Siya ay isang veterano na may 30 taong karanasan, ngunit bulag siyang naniniwala sa sistema ng China. Deputy Minister, tanggapin na lang natin ang alok ng China. Wala na tayong ibang pagpipilian. Director Muras, nakikita mo ba itong normal na sitwasyon? Pero kung wala ang China, ano ang magagawa natin? Sila ang nagtayo ng lahat ng sistema, nagpumigla si Dilara. Director, malinaw na digital terrorism ito. Kung susuko tayo, magpakailanman tayong magiging alipin ng China. Alipin? Dilara, masyado kang OA. Ang China ay ating benefactor. Tinulungan nila tayo ng libre sa loob ng 5 taon. Nakinig ako sa kanilang pagtatalo at napasandal ako sa pag-iisip. Lumipas ang oras at lumala ang sitwasyon. Sa mga ospital, huminto ang mga life support device, inilalagay ang mga pasyente sa kritikal na sitwasyon. Sa gitna ng taglamig, tumigil din ang heating system. Alas 3 ng hapon, personal akong ipinatawag ng Pangulo. Kumusta na ang sitwasyon? Pangulong Tokayev, mukhang sinadya ng China ang pagbagsak ng sistema. Ano ang gusto nila? Ang Digital Silk Road Research Cooperation Agreement po. Binuksan ko ang draft ng kasunduan. Ang nilalaman nito ay nakakatakot. Sa loob ng susunod na 50 taon, ipinagkakatiwala ng Kazakhstan ang lahat ng karapatan sa pagpapatakbo ng digital na infrastruktura sa China. Ang data sovereignty ay pamamahalaan ng magkasama at ang kurikulum ng edukasyon ay magpapakita ng pananaw ng China sa kasaysayan ng Silk Road. Namutla ang mukha ng Pangulo. Ito ay isang digital colonial contract. Tama po, Pangulo. Sa sandaling iyon, tumawag ulit si Li Wei. Deputy Minister Aida, wala nang maraming oras. Mukhang malamig ang panahon, hindi ba? Magdesisyon na kayo bago mamatay sa ginaw ang mga mamamayan ng Kazakhstan. Puno ng pangungutya ang boses niya. Paano kung tumanggi kami? Kung gayon, babalik ang Kazakhstan sa Stone Age. Wala kayong magagawa ng walang sistema na binuo namin. Pagkatapos kong patayin ang tawag, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang lumpo na lungsod ay tahimik na parang patay. May pagpipilian pa ba kami? Ang maging digital slave ng China o talikuran ng lahat at bumalik sa panahon ng sinaunang kasaysayan? Biglang sumigaw si Dilara na parang may natuklasan. Deputy Minister, tingnan ninyo ito. Inanalyze ko ang source code ng sistema ng China at natuklasan ko na hindi lamang ito simpleng kill switch. Tinitigan ko ang screen na ipinakita ni Dilara at laking gulat ko. Ano ito? Ito ay backdoor pass-through, mga lihim na daanan na itinago ng China sa buong sistema natin. Sa loob ng 5 taon, lahat ng data ay ipinadala sa Beijing. Lahat ng data, itinuro ni Dilara ang mga linya ng code. Personal na impormasyon ng mga mamamayan, medical records, financial transactions, confidential government documents, maging impormasyon ng militar. Ang lahat ng bagay sa Kazakhstan ay iniuulat sa China ng real-time. Pakiramdam ko ay nanghina ang aking mga binti. Ang mga taong pinaniniwalaan naming benefactor ay nagnanakaw ng lahat. Maaari mo bang i-backup ang ebidensya? Iba-backup ko na po. Pero Deputy Minister, may mas nakakatakot pa. Nagbukas si Dilara ng isa pang file. Ito ay isang population analysis program. Ang China ay ikinategorya ang bawat isa sa ating mamamayan. Pro-China, anti-China, neutral. Hinuhulaan pa nila ang antas ng impluensya sa hinaharap. Ano? Tingnan ninyo ito. Aida Nazarbayev, high risk level, kailangan ng tuloy-tuloy na pagsubaybay. Nanginginig ako. Hindi lang pala sila nagbibigay ng tulong teknolohikal. Nagpaplano silang kontrolin ng lubusan ang Kazakhstan. Pumasok si Director Muras. Deputy Minister, may mga palatandaan na mag-aaklas na ang mga tao. Hindi sila makapag-withdraw ng pera sa bangko. Ang mga ospital ay lumpo. Hindi na tayo makakatagal. Director Muras, tingnan mo ito. Ipinakita ko sa kanya ang natuklasan ni Dilara. Tumigas ang mukha ni Muras. Hindi maaari. Sila pa rin ba ang ating benefactor? Natigilan si Muras. Sa loob ng 5 taon, palagi niyang pinupuri ang sistema ng China. Pero nagbigay talaga sila ng tulong ng libre. Wala silang kinuha ni isang tenge. Ngumiti ng mapait si Dilara. Kinuha nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, ang ating kalayaan at soberanya.
Tumawag ulit si Li Wei. Deputy Minister, wala nang maraming oras. Nagdurusa ang mga mamamayan mo, hindi ba? Team Leader Li Wei, alam naming ninakaw ninyo ang data namin. May mahabang katahimikan. Ninakaw? Deputy Minister, inaanalisa lang namin ang data para tulungan ang Kazakhstan na umunlad. Sa big data era, natural lang iyon. Nang walang pahintulot ng mga tao. Pahintulot? Ang pagtatayo namin ng sistema ng libre ay ang inyong pahintulot na may utang na ang Kazakhstan sa amin. Pigil hininga akong nagtanong, kaya gusto mo kaming magbayad ng utang ngayon? Eksakto. Pirmahan mo ang research agreement, babalik sa normal ang lahat kung tatanggi kami? Kung gayon, kailangan naming bawiin ang aming AU 1.5 trilyong piso na puhunan sa ibang paraan. Kasusihan namin ang Kazakhstan sa International Arbitration Court dahil sa unilateral breach of contract. Anong kontrata? Pumirma lang kami ng Memorandum of Understanding para sa tulong teknikal. Tumawa ng malakas si Li Wei. Basahin mong mabuti ang bawat sulok ng MOU. May napakaliit na linya roon na nagsasaad na ang technology provider ay maaaring gumawa ng anumang kinakailangang hakbang upang matiyak ang katatagan ng sistema. Hinalungkat ko ang dokumento. Totoong may ganoong linya. Napakaliit nito na kailangan pang gumamit ng mikroskopyo. Sumigaw si Dilara. Panloloko ito. Lumalabag sa international law, ngunit kalmado pa rin si Li Wei. Patunayan ninyo, ginawa namin ang lahat ng legal. Matapos ang tawag, ang hangin sa command center ay napuno ng kawalang pag-asa. Biglang tumakbo ang isang empleyado. Deputy Minister, may press conference ang embahada ng China sa Beijing. Dali-dali kaming nagbukas ng TV. Nagbigay ng pahayag ang Chinese ambassador sa mga mamamahayag. Ang gobyerno ng Kazakhstan ay nagtaksil sa goodwill ng China. Tinulungan namin sila sa loob ng 5 taon nang walang anumang hinihiling. Ngayon, kami pa ang sinisisi nila sa pagbagsak ng sistema. Nagtanong ang isang mamamahayag. So, ang kasalukuyang pagkalumpo ay walang kinalaman sa China? Siyempre, dahil iyan sa hindi magandang pamamahala ng Kazakhstan, ngunit gusto pa rin namin silang tulungan. Kailangan lang nilang pirmahan ang research agreement. Kinuyom ko ang aking kamao. Sila na ang salarin. Sila pa ang nagpapanggap na benefactor. Bumuntong hininga si Muras. Deputy Minister, ano na ang gagawin natin? Nagdurusa ang mga tao at isinasara tayo ng China sa isang sulok. Tumingin ako kay Dilara. May pag-asa pa rin sa kanyang mga mata. Dilara, wala na ba talagang ibang paraan? Mayroon po. Ang humingi ng tulong sa ibang bansa, isang bansang may teknolohiya na kayang palitan ng lubusan ang sistema ng China. Ngumisi si Muras. Aling bansa? Amerika? Europe? Hindi rin sila tutulong ng walang kondisyon. Maingat na sinabi ni Dilara, ang Pilipinas po kaya? Pilipinas? Humalakhak si Muras. Ang bansang iyon na magaling lang sa turismo at agrikultura, makakatulong ba sila sa atin? Ngunit ang mungkahi ni Dilara ay umakyat sa aking pansin. Bakit Pilipinas? Ang Pilipinas ay isang powerhouse sa information technology. Mayroon silang Globe PLDT at Sikat Tech Group, mga kumpanya ng teknolohiya na world class. Ang kanilang e-government system ay isa rin sa nangunguna. Bukod pa riyan, nag-aalangan si Dilara. Ang Pilipinas ay isang bansa na lubos na nauunawaan ang halaga ng kalayaan at nakipaglaban upang protektahan ito. Sa sandaling iyon, nagpadala si Li Wei ng isang mensahe ang file ng kasunduan. Kasama ang mga empleyado, sinimulan kong basahin ng detalyado ang kontrata na mahigit 50 pahina. Habang nagbabasa kami, lalo kaming namutla. Artikulo 1, ipinagkakatiwala ng Kazakhstan ang lahat ng karapatan sa pagpapatakbo ng digital na infrastruktura sa China sa loob ng susunod na 50 taon. Artikulo 11, ang lahat ng public data ng Kazakhstan ay pamamahalaan ng magkasama ng China. Artikulo 30, ang edukasyon sa kasaysayan na nauugnay sa Silk Road ay susunod sa direksyon ng China. Takot na takot si Dilara. Ito ay isang dokumento ng pagtalikod sa soberanya. Ang mas nakakagulat na probisyon ay sumunod. Artikulo 41, titiyakin ng Kazakhstan ang exclusive business rights para sa mga designated Chinese enterprises. Artikulo 45, lilimitahan ang technology cooperation sa mga bansang hindi kasali sa Digital Silk Road.
kahit si Muras ay namutla. Ito ay labis na. Binaliktad ko ang huling pahina. May nakakagulat na lihim na probisyon doon. Appendix. Kapag napirmahan ang kasunduang ito, papayagan ang pagkolekta at pag-aaral ng genetic information ng mga mamamayan ng Kazakhstan. Genetic information? Sumigaw si Dilara. Plano nilang pamahalaan maging ang genes ng ating lahi? Tumawag ang President's Office. Deputy Minister, nagpadala lang ng ultimatum ang Chinese Ambassador sa Pangulo. Kung hindi ito pipirmahan bago maghating gabi, babawiin nila ang lahat ng suporta at hihingi ng bayad pinsala. Bayad pinsala, humingi sila ng 2.5 trilyong piso kasama ang interes para sa 1.5 trilyon na puhunan sa loob ng 5 taon. Ang halaga ay mas malaki pa sa isang taong budget ng ating bansa. Nararamdaman ko ang pagkasuklam. Walang pera, walang teknolohiya, walang pagpipilian. Biglang napasigaw si Dilara, Deputy Minister, habang ina-access ko ang server ng China, nakakita ako ng kakaibang dokumento. Ano iyon? Central Asia Digital Unification Master Plan. Ang Kazakhstan ay simula lamang. Binabalangkas ng dokumento ang malaking plano ng China. Magsisimula sa Kazakhstan at pagkatapos ay Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan. Lahat ay magiging digital colonies. Kung ipapakita natin ito sa international community, walang silbi, umiling si Muras. Itatanggi ng China ang lahat at tayo ay mananatili na may lumpong sistema at walang ebidensya. Iyon ay isang sandali ng kawalang pag-asa. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakikita ang mga taong may hawak na kandila sa dilim, iniisip ang mga nanginginig sa lamig sa mga bahay na walang kuryente o pampainit. Masakit ang aking puso. Deputy Minister, mahinang sabi ni Dilara, subukan talaga nating makipag-ugnayan sa Pilipinas. Sa pinakamalala, hindi na ito lalala pa. Nagdesisyon ako. Lihim na makipag-ugnayan sa gobyerno ng Pilipinas. Kailangang mag-ingat, hindi dapat malaman ng China. Binalingan ko si Muras. Director, humingi ka ng dagdag na oras sa China. Sabihin mong kailangan natin ng panloob na talakayan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang kapalaran ng Kazakhstan ay nasa aking mga kamay ang maging digital slave ng China o maghanap ng bagong landas. Alas, 3 ng madaling araw, tumawag si Dilara. Deputy Minister, nakipag-ugnayan na ako sa Embahada ng Pilipinas, sabi nila. Tutulungan nila tayo. Talaga? Ano ang kondisyon? Maaaring mahirap po itong paniwalaan. Ang susunod na sinabi ni Dilara ay ikinagulat ko. Sabi nila, walang kondisyon. Tutulungan nila tayo ng libre. Hindi ako makapaniwala. Libre talaga? Opo. Ang CEO ng sikat tech group, si Ate Maria Clara Mariclara del Rosario, ay gustong makipag-usap ng direkta sa iyo. Iko-connecta ko po sa secure line ha. Maya-maya, lumitaw si Ate Mariclara del Rosario sa screen. Isang babae na nasa late 40s na may mainit ngunit matalim na tingin. Kumusta, Deputy Minister Aida? Siguradong napakahirap ng inyong sitwasyon. Opo. Sa totoo lang, desperado na kami. Huwag kang mag-alala, tutulungan namin kayo. Pero bakit? Bakit ninyo kami gustong tulungan? Ngumiti si Ate Mariclara del Rosario. Deputy Minister, ang kasaysayan ay isang dahilan. Ang tunay na dahilan ay iba. Ano po iyon? Iyon ay dahil noong nakaraan, nakatanggap din ng tulong ang Pilipinas noong mga taon ng digmaan noong kami ay isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Maraming bansa ang tumulong sa amin. Ngayon, oras na para gumanti kami. Ito ang diwa ng bayanihan. Lubos akong naantig. Ngunit mayroon pa ring praktikal na pag-aalinlangan, pero hindi magpapabaya ang China. Huwag kang mag-alala, naghanda na rin kami. Sa loob ng 1 linggo, maaari naming palitan ng lubusan ang buong sistema ng Kazakhstan. 1 linggo? Posible ba iyon? Ang disaster response system ng Pilipinas ay world class. Maaari naming ipadala agad ang expert team. Gayunpaman, may isang pakiusap. Pakiusap? Hindi ito kondisyon, kundi isang pakiusap. Sa huli, kapag kaya na ng Kazakhstan na tumayo sa sarili niyang paa, sana ay tulungan din ninyo ang ibang mga bansa. Iyon lamang ang aming tanging nais. Natigilan ako.
lubos na kabaligtaran ng China. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Muras. Deputy Minister, pinaikli ng China ang ultimatum. Hanggang tanghali na lang bukas ang ibinigay nilang oras sa atin. Tumingin ako kay Ate Mariclara del Rosario. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Iligtas ninyo ang Kazakhstan. Sige, lihim kaming magpapadala ng isang team. Nabalitaan kong paralyzed ang paliparan. Kaya, dadaan sila sa lupa sa border ng Kyrgyzstan. Aayusin ko ang isang lihim na ruta. Pagkatapos ng tawag, nagtanong si Dilara, talaga bang mapagkakatiwalaan natin sila? Mayroon pa ba tayong ibang pagpipilian? Kinaumagahan, dumating ang expert team ng Pilipinas. Isang team ng 20 katao. Nakakagulat, sa halip na malalaking kagamitan, dala lang nila ang mga bag na may laptops at maliliit na server devices. Ganyan lang ba ang kagamitan, team leader? Ngumiti si Kuya Miguel Miggy Torres, ang head engineer. Opo, sapat na ito. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay nakabatay sa cloud. Minimize namin ang physical equipment at inaayos ang lahat sa pamamagitan ng software at ang kasalukuyang hardware infrastructure. Muli naming gagamitin ng husto. Agad silang nagsimulang magtrabaho, sabay na ina-analyze ang sistema ng China at sinimulan ang pagtatayo ng bagong sistema. Grabe ang pagiging mapanlinlang ng China, bulalas ng isang engineer. Nagtanim sila ng pagdepende sa bawat line of code. Kapag hinawakan mo ang isang lugar, babagsak ang buong sistema. Pero may paraan pa rin, nag-aalala si Dilara. Siyempre, magtatayo kami ng parallel system. Hindi namin gagalawin ang sistema ng China, kundi magtatayo kami ng bago sa tabi nito. Kapag handa na, lilipat kami sa isang beses na pagbabago. Nagduda si Muras. Magagawa ba iyon? Isang pambansang sistema sa loob ng isang linggo? Tiwala na sumagot si Kuya Miguel Torres. Naibalik ng Pilipinas ang ekonomiya sa loob lamang ng ilang taon pagkatapos ng krisis. Noong nagkaroon ng pandemya, nagtayo kami ng contact tracing at distribution system para sa buong populasyon sa loob lamang ng ilang linggo. Walang imposible. Habang isinasagawa ang trabaho, nagpatuloy ang presyon mula sa China. Tumawag ulit si Li Wei. Deputy Minister, wala nang maraming oras. Ang aming pasensya ay may limitasyon din. Aida, lumamig ang boses ni Li Wei. Hindi ka siguro nakikipag-ugnayan sa ibang bansa, hindi ba? Kung ganoon, tapos na ang Kazakhstan. Pagkatapos patayin ang tawag, nag-alala ako. Natuklasan na kaya ng China? Sa sandaling iyon, tumawag ulit si Ate Mariclara. Deputy Minister, may natuklasan kaming mahalaga. May isa pang lihim na nakatago sa sistema ng China. Anong lihim? Pagkabukas ko ng file na ipinadala niya, labis akong nagulat. Hindi lang pala data ng Kazakhstan ang kinokolekta ng China, kundi pati na rin ang 5 pang bansa sa Central Asia para gumawa ng malaking database. Ano ang kanilang layunin? Sa ilalim ng pangalan ng Digital Silk Road, nagpaplano silang magtayo ng isang bagong Chinese Empire. Higit pa sa dominasyon sa ekonomiya, plano nilang mag-asimilasyon sa kultura at etniko. Nanginginig ako. Samantala, umusad ng mabilis ang trabaho ng Filipino team. Nagtatrabaho sila ng walang pahinga. Mas maganda ang internet infrastructure ng Kazakhstan kaysa sa inakala ko, sabi ni Kuya Miguel Torres. Pananatilihin lang natin ang hardware na inilagay ng China. Kailangan lang baguhin ang software. Magagawa ba iyon? Nag-aalinlangan pa rin si Muras. Halimbawa, isang bahay. Pananatilihin natin ang bahay. Babaguhin lang ang mga kagamitan at interior. Mas mabilis at mas epektibo. Lumipas ang 20 oras, lumabas ang unang resulta. Naibalik ang medical system. Talaga? Sigaw ng isang engineer. Nagsimulang gumana muli ang mga ospital. Ang mga life support device ay nagbukas. Ang mga operating room ay gumana ng normal. Naluha si Dilara. Nagawa talaga, ngunit hindi nagpabaya ang China. Deputy Minister, may malaking problema. Tumakbo ang isang empleyado. Sinisimulan na ng China ang internet cutoff. Kalmadong hinarap ito ni Kuya Miguel Torres. Inaasahan namin iyan, isagawa ang Plan B. Ano ang Plan B? Tanong ko. Satellite internet. Iko-konekta namin ang internet sa pamamagitan ng satellite system ng Sikat Tech Group at ng mga kasosyo. Hindi ito kayang abutin ng China.
Nagsimulang mag-install ng mga satellite communication device ang Filipino team. Pagkatapos ng 30 minuto, nakakonekta na ulit ang internet. Tumawag ulit si Li Wei. Sa pagkakataong ito, puno ng galit ang boses niya. "Aida, anong kalokohan ang ginagawa mo? Sinabi ko na huwag kang makikipag-ugnayan sa ibang bansa. Anong sinasabi mo? Alam na namin ang lahat. Ang Filipino expert team ay nasa Kazakhstan. Kung hindi mo sila patalsikin agad." Nagdesisyon na ako. Team Leader Li Wei, tapos na ang palabas. Malalaman na ng buong mundo ang tunay ninyong mukha. Anong sinasabi mo? Hindi na kami magiging digital colony ng China. Pinatay ko ang tawag. Ngayon, wala nang balikan. Dumating agad ang ganti ng China. Lubusan nilang pinabagsak ang lahat ng sistema. Bangko, trapiko, telekomunikasyon, enerhiya, lahat ay huminto. Ngayon, talagang bumalik na tayo sa Stone Age. Desperado si Muras. Ngunit hindi natinag ang Filipino team. Ngayon pa lang magiging kapanapanabik, sabi ni Kuya Miguel Torres. Lahat ng miyembro, sa inyong posisyon. Simula ng Oplan, bagong araw, parang isang special forces team, kumalat ang mga miyembro. Sila at ang mga Kazakh engineer ay tumakbo sa mga mahahalagang lugar. "Dilara, sumama ka sa akin sa central server room. Kailangan ko ang tulong mo." "Opo." Nag-ikot ako at nasaksihan ang mga himalang nangyayari. Ang Filipino team ay parang mga salamangkero na bumubuhay sa mga sistema, mas mabilis at mas epektibo pa kaysa sa sistema ng China. "Paano ito nangyari?" tanong ko. Nagpaliwanag si Ate Mariclara sa video call. Ang Pilipinas ay humarap sa mga cyber attack mula sa iba't ibang bansa sa loob ng maraming dekada. Ang aming teknolohiya sa pagpapalit ng sistema ng mabilisan ay number 1 sa mundo. Pagkatapos ng 36 oras, nangyari ang isang himala na ibalik ang traffic system. Ang financial system ay binabalik gamit ang backup data. Nag-restart ang power grid. Unti-unti nabuhay ang lungsod. Ngunit nagpatuloy ang paninira ng China. Nagmobilisa sila ng mga hacker upang salakayin ang bagong sistema. "DDoS attack!" sumigaw si Dilara. "Huwag kang mag-alala," tumawa ang Filipino security expert. "Pambata lang ito. Sa Pilipinas, hinaharap namin ang mga atake mula sa China at iba pang mga bansa araw-araw. Sa katunayan, lahat ng atake ay na-neutralize. Pagkatapos ng 48 oras, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari. Deputy Minister, 90% na tapos ang system conversion." Tumingin ako sa bintana. Ang mga ilaw ay nagliliwanag na sa lungsod. Sa sandaling iyon, tumakbo si Muras. "Deputy Minister, magsasagawa ng press conference ang Chinese ambassador. Plano nilang isumbong tayo sa international community." Ngunit hindi na ako natatakot. Bago pa sila magsumbong, kami na ang maglalabas ng katotohanan. Nang malapit nang matapos ang trabaho ng Filipino team, hingal na tumakbo si Dilara. "Deputy Minister, may natuklasan akong nakakatakot sa Chinese server. Talagang hindi ito maipaliwanag." "Ano ang natuklasan mo?" Nanginginig na nagbukas si Dilara ng isang file, isang top secret document na may titulong Digital Dragon Project. "Ano ito?" "Ito ang master plan ng China. Hindi lang simpleng dominasyon sa Central Asia. Plano nilang baguhin ang ating identity." Sa pagbasa ng dokumento, natigilan ako. Phase 1, Economic Dependence sa pamamagitan ng digital infrastructure. Phase 2, Population Control sa pamamagitan ng big data. Phase 3, Historical Distortion sa pamamagitan ng educational system. Phase 4, Cultural Assimilation. Phase 5, Sauli Incorporation sa Chinese Federation. Tingnan ninyo ang bahaging ito. Itinuro ni Dilara ang isang pahina na muling nagpaliwanag sa kasaysayan ng Kazakhstan upang isama ito bilang bahagi ng Chinese civilization. Nag-alab ang galit sa akin. Plano nilang naawin maging ang ating kasaysayan. Ang mas nakakatakot pa ay ito. Nagbukas si Dilara ng isa pang file na nagdedetalye ng mga weakness at plano para suhulan ang mga politiko sa mga bansang Central Asia. Nahikayat nila ang mahigit kalahati ng mga senior officials ng ating bansa. "Director Muras?" Nagulat si Muras. "Ano? Pati ako?" Muras Suleymanov, highly dependent on the Chinese system. Temporarily no need to bribe. Namula ang mukha ni Muras.
Na-realize niya kung gaano siya katuso. Lumapit si Kuya Miguel Torres. I-backup lahat ng dokumentong ito. Ito ang magiging ebidensya na ilalabas sa international community. Pero hahayaan lang ba tayo ng China? Nag-alala ako. Naghanda na kami, sabi ni Ate Mariclara sa video call. Ang gobyerno ng Pilipinas ay naghahanda ng isang press conference sa United Nations at sa malalaking media outlets. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang engineer. Tapos na ang blockchain system. Wala nang makakagawa ng fake data ng Kazakhstan ngayon. Blockchain? Tanong ni Muras. Ipinaliwanag ni Kuya Miguel Torres. Ito ay isang decentralized system na hindi kontrolado ng isang lugar. Lahat ng kalahok ay magkasamang namamahala. Ang isang partikular na bansa, tulad ng China, ay hindi ito kayang kontrolin. Hinangaan ko ang Pilipinas. Hindi lang nila pinalitan ang sistema, kundi gumagawa sila ng mas magandang kinabukasan para sa amin. Biglang tumunog ang alarma, sumisigaw si Dilara. Nagsimula na ang physical attack ng China. Piniputol nila ang mga telecommunication cables sa border area. Ngunit kalmado pa rin si Kuya Miguel Torres. Inasahan na ito, lumipat sa satellite communication. Sa katunayan, handa ang Filipino team para sa lahat ng sitwasyon. Tumawag si Li Wei, ang huling tawag. Puno ng galit ang boses niya. Ada, nagkamali ka ng malaki. Magbabayad ang Kazakhstan. Li Wei, tapos na ang laro. Makikita ng buong mundo ang tunay ninyong mukha. Iniisip mo ba na may ebidensya ka? Kaya naming burahin ang lahat ng bakas. Sa sandaling iyon, itinaas ni Kuya Miguel Torres ang kanyang hinlalaki. Iyon ang senyales na ligtas na na-backup ang lahat ng ebidensya. Li Wei, mayroon kayong isang bagay na hindi ninyo kayang burahin, iyon ay ang alaala ng mga mamamayan ng Kazakhstan. At ngayon, mayroon na kaming tunay na mga kaibigan. Pinatay ko ang tawag at tiningnan ang mga empleyado. Ang mga mata ng lahat ay nag-aapoy. Ngayon na ang oras para gumanti. Kinaumagahan, nagsagawa ng kagyat na international press conference ang gobyerno ng Kazakhstan. Sa ilalim ng atensyon ng media sa buong mundo, umakyat ako sa podium. Mga kinatawa ng international community, ngayon ay ibabalita ko ang isang nakakagimbal na katotohanan. Sa malaking screen, sunod-sunod na lumitaw ang mga top secret documents ng China, nagkagulo ang mga mamamahayag. Sa loob ng 5 taon, sa ilalim ng pagkukunwari ng non-refundable aid, nagplano ang China na gawing digital colony ang Kazakhstan. Ito ang ebidensya. Ang lahat ng data na natuklasan ni Dilara ay inilabas. Ang backdoors, data collection, kill switch at maging ang Digital Dragon Project. Itinaas ng reporter ng CNN ang kanyang kamay. Deputy Minister, sa ganitong kalubhang sitwasyon, paano ninyo naibalik ang sistema? Nakatanggap kami ng tulong mula sa Republika ng Pilipinas. Tinulungan nila kami na parang tunay na kapatid nang walang anumang kondisyon. Sa pagkakataong ito, ang reporter ng BBC, bakit tumulong ang Pilipinas sa Kazakhstan? Wala ba talagang kapalit? Naalala ko ang pag-uusap namin ni Ate Mariclara del Rosario. Ang Pilipinas ay mayroon lamang isang pakiusap, iyon ay ang tulungan din namin ang ibang mga bansa sa hinaharap. Iyon lamang, iyon ang lahat. Natahimik ang press conference room. Ang pagkakasalungatan sa pagitan ng conditional aid ng China at ng unconditional help ng Pilipinas ay napakalinaw. Ang anunsyo ay parang isang bomba. Ang mga scholar ay nagulat, nagunahan ang mga media outlets sa pagbabalita. Samantala, agad na naglabas ng rebuttal ang China. Lahat ng paratang ng Kazakhstan ay gawa-gawa lamang. Tumulong lamang kami sa goodwill. Ang hacked evidence ay fabricated, ngunit ang reaksyon ng international community ay malamig. Naglabas ng pahayag ang Secretary General ng United Nations. Ang paglabag sa soberanya sa digital era ay hindi katanggap-tanggap. Hinihingi namin ang isang masusing investigasyon. Sinusuportahan din ng Estados Unidos at ng European Union ang Kazakhstan. Ang mas nakapagpasya pa ay ang reaksyon ng iba pang bansa sa Central Asia. Tinawagan ako ni Pangulo ng Kyrgyzstan. Aida, pareho rin ang problema namin. Matutulungan mo ba kami? Nakipag-ugnayan din ang Uzbekistan, Turkmenistan at Tajikistan. Lahat sila ay gustong kumawala sa digital domination ng China. Nakipag-ugnayan ako kay Ate Mariclara del Rosario.
Ang ibang mga bansa ay humihingi din ng tulong. Naiintindihan ko. Tatalakayin ko ito sa gobyerno ng Pilipinas. Ngunit bago ang lahat, kailangang maging lubos na self-reliant ang Kazakhstan. Samantala, nagsimula ang ganti ng China. Ang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry ay nagdaos ng press conference. Sinulsulan ng Pilipinas ang Kazakhstan. Ito ay isang sabwatan upang sirain ang One Belt, One Road na patakaran ng China, ngunit may inihanda si Kuya Miguel Torres. Deputy Minister, baka ito na ang oras para ilabas ito. Ang ibinigay niya sa akin ay ang source code ng sistema ng China na nagtatago ng malinaw na malicious code. Ilalabas namin ito sa GitHub para ang mga developer sa buong mundo ay makapagpatunay mismo. Sa loob lamang ng ilang oras, inanalyze ng mga IT experts sa buong mundo ang source code at nagulat sila. Ito ay malinaw na isang cyber weapon, isang sistema na kayang gawing bihag ang isang buong bansa. Hindi ka pani-paniwala na tinawag ito ng China na non-refundable aid. Ang public opinion ay tuluyan ng tinalikuran ang China. Sa sandaling iyon, tumakbo si Muras, Deputy Minister. Nagsimula na ang economic retaliation ng China. Nagdeklara sila ng pagtigil sa lahat ng kalakalan. Ngunit handa na ako. Huwag kang mag-alala. Pumayag ang Pilipinas na magbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan para sa atin. Ngumiti ako. Ngayon, kami naman ang gaganti. Pagkatapos ng isang linggo, lubos na nagbago ang Kazakhstan. Ang sistema ng Pilipinas ay mas mabilis at mas epektibo kaysa sa China. Ang mas kahanga-hanga ay ang lahat ay transparent. Ito ang lakas ng open source, paliwanag ni Kuya Miguel Torres. Kahit sino ay maaaring tingnan at patunayan ang source code. Walang pagtatago ng backdoor. Humanga si Dilara. Ang galing. Kaya nating baguhin at pagbutihin ang sistema ng mag-isa. Iyon ang tunay na technology transfer. Sabi ni Ate Mariclara sa video call. Ngayon, kayo na ang may-ari. Hindi lang nagtayo ng sistema ang Filipino team, sinanay din nila ng husto ang mga Kazakh engineer. Ito ang core algorithm, ipinaliwanag ng isang Filipino engineer kay Dilara. Kung naiintindihan mo ang prinsipyo, maaari mo itong gamitin sa maraming bagay. Hindi kailanman itinuro sa amin ng China ang mga bagay na ito, sabi ni Dilara. Itinuro lang nila kung paano gamitin at sinabing tawagan sila kung masira, lubos na nagbago si Muras. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kauto-uto. Ang tunay na tulong ay ang tulungan ng iba na maging independent. Sa sandaling iyon, dumating ang isang nakagulat na balita. Deputy Minister, ang mga pinunong Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan at Tajikistan ay darating sa Astana. Ilang araw pagkatapos, ginanap ang makasaysayang Central Asia Digital Summit. Ito ang unang pagkakataon na ang mga pinuno ng 5 bansa ay magkakasamang umupo. Lahat sila ay may parehong pag-aalala. Nagsimulang magsalita si Pangulo ng Kyrgyzstan. Nahulog din kami sa digital trap ng China. Gusto naming kumawala tulad ng Kazakhstan. Sumang-ayon si Pangulo ng Uzbekistan. Ginawa tayong 21st century colony ng China sa ilalim ng pagkukunwari ng muling pagbuhay sa Silk Road. Ipinahatid ko ang alok ng Pilipinas. Sinabi ng Pilipinas na tutulungan nila ang buong Central Asia. Walang kondisyon. Talaga? Gulat na tanong ni Pangulo ng Turkmenistan. Opo, mayroon lamang silang isang pakiusap, iyon ay ang tulungan natin ang isa't isa at tulungan ang ibang mga bansa na lumikha ng isang magandang cycle. Naantig si Pangulo ng Tajikistan. Ito ang tunay na diwa ng Silk Road, hindi monopoly, kundi pagbabahagi. Hindi dominasyon, kundi kooperasyon. Nang araw na iyon, inihayag ang makasaysayang Digital Silk Road Independence Declaration. Kaming 5 bansa ng Central Asia ay nagdedeklara ng digital sovereignty. Walang bansang maaaring gumamit ng teknolohiya bilang sandata upang dominahin kami. Matindi ang reaksyon ng China. Mga walang utang na loob. Nag-invest kami ng daan-daang trillions at nagtaksil sila sa ganitong paraan. Ngunit sinuportahan ng international community ang pagpili ng Central Asia. Tulad ng ipinangako, ipinahayag ng Pilipinas ang lahat ng teknolohiya. Ang decentralized system na nakabatay sa blockchain ay hindi maaaring imonopolya ni Numan. Ang katangian ng sistemang ito,
paliwanag ni Kuya Miguel Torres, ay kahit ang Pilipinas ay hindi ito kayang kontrolin. Ang mga gumagamit lamang ang may-ari. Nagtanong si Muras, kung gayon, ano ang makukuha ng Pilipinas? Sumagot si Ate Mariclara, pagkakatiwala at mga kasosyo na umuunlad din. Sa katunayan, sumigla ang kooperasyon sa pagitan ng mga Filipino business at Central Asia. Isang tunay na kooperasyon na nakabatay sa pagtitiwala, hindi sa pamimilit. Pagkatapos ng isang buwan, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Deputy Minister, gusto ng Mongolia na gamitin ang sistema natin. Maraming bansa sa Southeast Asia ang nagpapakita rin ng interes. Ang Digital Silk Road ng China ay bumabagsak at isang bagong Digital Silk Road ang isinisilang, isang daan ng pagbabahagi, hindi monopoly. Bumisita ako sa Pilipinas kasama ang Pangulo. Sinalubong kami ng Pangulo ng Pilipinas, maligayang pagdating. Ang katapangan ng Kazakhstan ay nagbigay ng pag-asa sa maraming bansa. Kung wala ang tulong ng Pilipinas, hindi namin ito magagawa. Hindi, ang tunay na bayani ay ang mga mamamayan ng Kazakhstan. Ang kanilang katapangan na pumili ng kalayaan ang nagbago sa kasaysayan. Sa sandaling iyon, nagbigay ng hindi inaasahang mungkahi ang Pangulo ng Pilipinas. Paano kung itatag natin ang Asian Digital Freedom Alliance? Isang alyansa ng mga malayang bansa laban sa technology monopoly? Agad akong sumang-ayon. Magandang ideya. Ang Kazakhstan ang magiging kinatawan ng Central Asia. Pagkatapos ng pag-uusap, naglakad ako sa Thanglong Imperial Citadel kasama si Ate Mariclara. Sabi niya, Deputy Minister, sa totoo lang, ang Silk Road ay hindi pag-aari lamang ng China. Ito ay isang daan na nilikha ng lahat ng mga tao, nagsisimula sa Southeast Asia, dumadaan sa Central Asia hanggang sa Europe. Lubos akong naantig. Kung gayon, ang ginagawa natin ay ang muling pagbuhay sa tunay na Silk Road, isang daan kung saan walang bansa ang may monopoly at lahat ay malayang makakadaan. Pagbalik namin sa Kazakhstan, nagsimula ang mga kamangha-manghang pagbabago. Isang taon pagkatapos, sa International Information Technology Conference na ginanap sa Almaty, Kazakhstan, tumayo ako sa podium ng pagbubukas. Puno ang auditorium ng mga expert mula sa buong mundo. Isang taon na ang nakalipas, kami ay digital slaves. Ngunit ngayon, kami ay mga digital leaders. Sa screen, lumabas ang mga pagbabago ng Kazakhstan, Digital Government Efficiency, Top 5 in the World. Blockchain Technology Innovation Index, Top 3 Inches Asia. Cybersecurity Capability. Number 1, in Central Asia. Humanga ang mga manonood. Ang mas nakakagulat ay, ngayon, kami mismo ang nagpapatakbo at nagpapaunlad ng lahat ng sistemang ito. Umakyat si Dilara sa stage. Sa loob ng isang taon, naging nangungunang blockchain expert siya ng Kazakhstan. Ipinapakilala ko ang Alat Chain, ang blockchain platform na binuo namin, na ayon sa katangian ng Central Asia. Sa screen ay lumabas ang technical explanation na kabatay sa teknolohiya ng Pilipinas, ngunit may mga inobasyon ng sariling Kazakhstan. Pagkatapos ng talumpati, dagsa ang mga tanong mula sa mga bansa sa buong mundo. Maari ba naming gamitin ang sistema ng Kazakhstan para sa aming bansa? Ngayon, kami na ang nasa posisyon na technology exporter. Sa sandaling iyon, lumapit ang kinatawan ng Kyrgyzstan. Ada, salamat. Dahil sa iyo, naging independent din kami mula sa China. Wala kaming ginawa, ang Pilipinas ang tumulong. Hindi! Ang mga Kazakh engineer ang dumating at personal na nagturo sa amin at libre pa. Tama, ginagawa namin ang eksaktong natanggap namin mula sa Pilipinas. Ipinagmamalaki ni Muras ang pag-uulat. Deputy Minister, sa buwang ito lamang, nagbigay kami ng technical support sa Mongolia, Armenia at Georgia. Lahat ay libre, magaling, Muras. Kung ito ay isang taon na ang nakalipas, hindi ako maniniwala. Sharing technology ng libre? Ngumiti ako. Hindi lang si Muras ang nagbago, kundi ang buong Kazakhstan. Sa sandaling iyon, dumating ang isang nakakagulat na balita. Deputy Minister, nagdeklara ang China na formal silang hihingi ng paumanhin. Totoo iyon. Hindi na nakayanan ng presyon ng international community, tuluyan ng sumuko ang China. Pahayag ng Chinese Foreign Ministry.
Inaamin namin na mayroong ilang overly controlling technological practices noong nakaraan. Sa hinaharap, nangangako kaming makikipagtulungan ng transparent at patas. Ngunit huli na ang lahat. Hindi lang Central Asia, kundi pati na rin ang mga bansa sa Africa at South America ang tumatanggi sa Digital Silk Road ng China. Sa halip, ang modelo ng Pilipinas-Kazakhstan ang nagiging bagong pamantayan. Ang teknolohiya ay dapat maging kasangkapan ng kalayaan, hindi ng dominasyon. Ang cycle ng pagbabahagi ng tulong na natanggap ay ang tunay na daan sa pag-unlad. Sa hapunan, nakita ko ulit si Ate Mariclara del Rosario. Maligayang bati, Deputy Minister. Ang Kazakhstan ay naging isang kahanga-hangang modelo. Lahat ay dahil sa Pilipinas. Hindi, naghasik lang kami ng binhi. Ang nagpalago ng bulaklak ay ang Kazakhstan. Itinaas niya ang baso para sa 5,000 taon ng pagkakaibigan ng araw at diwata at para sa susunod na 5,000 taon. Sa pag-inom ko, naisip ko, 1 taon na ang nakalipas noong pinabagsak ng China ang sistema, naisip kong tapos na ang mundo. Ngunit hindi iyon ang katapusan, kundi isang bagong simula. Ilang araw pagkatapos, sa United Nations General Assembly, inihayag ng Kazakhstan ang Digital Sovereignty Declaration. Ang bawat bansa ay may karapatan sa digital independence. Ang tulong teknikal ay dapat maglayon sa self-reliance, hindi pagdepende. Ang digital technology ay common asset ng sangkatauhan. 190 bansa ang sumuporta. Isang bagong international rule ang isinilang. Ang kinatawan ng China ay nakaupo na may hindi komportableng mukha ngunit hindi makapagsalita. Pagkatapos ng talumpati, lumapit ang mga kinatawan mula sa maraming bansa sa Africa. Gusto naming matuto mula sa karanasan ng Kazakhstan. Gusto rin naming kumawala sa digital colonization. Nangako ako sa kanila. Siyempre, ang tulong na natanggap namin, ibabahagi namin sa inyo. Walang kondisyon. Sumiklab ang pag-asa sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng 2 taon, ginanap ang unang Digital Silk Road Freedom Summit sa Astana, ang kabisera ng Kazakhstan. 50 bansa ang dumalo. Sa seremonya ng pagbubukas, nagbigay ng talumpati si Pangulo ng Kazakhstan. 1,000 taon na ang nakalipas, ang Silk Road ay isang daan ng pagbabahagi, hindi monopoly. Ngayon, binuhay natin ang diwang iyon sa digital age. Nagbigay din ng congratulatory speech ang Pangulo ng Pilipinas. Ang teknolohiya ay parang kutsilyo. Depende sa paggamit, maaari itong maging sandata o kasangkapan. Gumawa tayo ng magkasama ng mga kasangkapan ng kalayaan. Ang pinakakahanga-hanga ay ang pagkakaiba-iba ng mga bansang dumalo. Ang mga Mongolian nomads ay gumagamit ng blockchain para pamahalaan ang mga baka. Ang mga magsasaka sa Africa ay gumagamit ng smartphones para sa agricultural trading. Ang mga indigenous people sa South America ay gumagamit ng digital technology para panatilihin ang kanilang wika. Lahat ay ginagamit ang teknolohiya sa kanilang sariling paraan. Sa exhibition area, nakita ko si Dilara. Ngayon, isa na siyang internationally recognized blockchain expert, Dilara. Lubos akong ipinagmamalaki sa iyo. Kung hindi pinili ng Deputy Minister ang Pilipinas noon, hindi magiging ganito ngayon. Hindi. Kayo ang gumawa niyan. Sa tabi, tumawa si Muras. 2 taon na ang nakalipas, hindi ko maisip na ang Kazakhstan ay magiging isang technology exporting country. Tama. Ang Kazakhstan ngayon ay naging digital hub ng Asia. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating si Li Wei, Deputy Minister Ida. Sabi ni Li Wei, bakit ka narito? Ang mukha niya ay lubos na iba sa 2 taon na ang nakalipas. Pumunta ako upang humingi ng paumanhin at matuto. Matuto? Na-realize din ng China na ang monopoly at dominasyon ay hindi makakagawa ng kinabukasan. Gusto na rin naming magbago. Nag-isip ako sandali at iniabot ang aking kamay. Maligayang pagdating. Matuto tayo ng magkasama. Yan ang tunay na diwa ng Silk Road, ginagawang kaibigan ng kalaban. Sa seremonya ng pagtatapos, inihayag ang makasaysayang Astana Declaration. Idinideklara namin na ang Digital Silk Road ay hindi pag-aari ng sinuman. Ang bawat bansa ay pantay na kasosyo. Habang mas ibinabahagi ang teknolohiya, lalo itong yumayaman, magkasama tayong lilikha ng isang malayang kinabukasan.
Nang matapos ang declaration, umalingamngaw ang palakpakan sa buong auditorium. Nakatayo ako sa likod ng stage kasama si Ate Mariclara del Rosario, nasasaksihan ang eksenang ito. Nagawa talaga natin, sabi niya. Hindi, ito ay simula pa lamang. Tama, ang tunay na Silk Road ay nagsisimula ngayon. Sa labas, ang Astana Night Sky ay puno ng mga bituin. Libong taon na ang nakalipas, tiyak na tiningnan din ng mga mangangalakal ang mga bituin na ito at naglakbay sa Silk Road. Hindi lang sila nagpalitan ng kalakal, kundi nagpalitan din ng kultura at kaalaman. Ngayon, kami rin. Hindi lang kami nagbabahagi ng teknolohiya, kundi nagbabahagi din ng kalayaan at pag-asa. Nagring ang aking telepono. Ang anak ko. Papa, natutunan ko sa school ngayon na binago ng Kazakhstan ang mundo. Hindi lang tayo. Lahat ng tao ay nagbago ng magkasama. Pero tayo ang nagsimula, hindi ba Papa? Oo. Nagsimula tayo noong araw na kumawala tayo sa digital prison ng China at pinili ang kalayaan at noong araw na iniabot ng Pilipinas ang tulong ng walang kapalit. Ngayon, ang wave of freedom na iyon ay kumakalat sa buong mundo. Sa pag-uwi, tumingala ulit ako sa kalangitan. Tila ngumingiti ang mga bayani ng bansa na parang sinasabi na mahusay ang ginawa namin.